Yung natutunan ko kay Emma, minsan hindi dapat pinapatakbo ang puso ko. Hi, I'm Taxo Takyo. I'm the director of Anino sa Likod ng Buwan na isinulat ni June Robles Lana. Ay, ako si Ross Pisigan, gaganap bilang Nardo. Ako po si Denise Esteban, gaganap bilang Emma. Ako naman si Martin Del Rosario, nagaganap bilang Joel. Parang ito yung opportunity na makabawi dun sa naudlot na audition. Pero ayun, tsaka base din kasi sa film, very provocative, ganyan, tas political. So aside from that, challenging siya. So kaya ko siya tinanggap. Mahilig ako sa mahirap. Ako tinanggap ko naman ito dahil first time ko sa theater, parang gusto ko mag-explore ng bago. Sa akin naman, minessage lang ako ng mag-audition for understudy. Binigyan nila ako ng script na parang yung may isang eksenang i-audition. Akala ko i-memorize. So, minemorize ko yung napakahabang linya. Tapos pagdating ko sa audition, sinabi nila na parang okay lang pala basahin. Bago kami pumunta dun sa very sensitive scenes, I wanted them to be comfortable with each other because I wanted to create that respect first and create that parang a sense of comfort between them. Tas nung umabot na kami dun, komportable na kami sa isa't isa. Kumbaga madali na lang i-direct kasi nandun na yung trust tsaka yung bond na na-establish. At saka lahat naman ng ginagawa namin, choreographed naman. Ultimong yung halik dito, halik dyan, lahat pinapaalam. So kumbaga alam ko na rin, ka-eksena ko si Den. Parang alam niya halikan ko siya dito. At pinapaalam ko okay lang ba sa'yo na hawakan ka dito. So lahat ng galaw namin nanggagaling sa trust and respeto sa isa't isa. Before kami mag-rehearse, nabigyan kami ng what to expect, yung milieu nung play, kung saan kami manggagaling, ganyan. Dahil doon, nagkaroon na kami ng kanya-kanya na aming punto de vista sa characters namin, sa mundong kinagagalawan namin. Hindi ko alam kung may mas nakamamatay pa sa bombang pasasabugin ko. Well, during the run, ako siya at the moment. As if I'm Nardo. Pero after that, may uwin pa ako eh. May pamilya pa akong uwian. Kanya may mga pusa pa akong aalagaan. Parang feeling ko na nakikita kasi nila dun sa ginagawa namin sa stage. Parang nakikita nila yun as art na part ng story nung pinapanood nila. Kasi kung wala yun, hindi mabubuo yung kwento. And alam naman namin yung dito is very crucial sa story ng Anino sa Likod ng Buwan. Kumbaga, hindi lang namin ginagawa yun just because. Isa sa mga malaking pagkakaiba. Dito kasi may live audience. So, naririnig mo yung reaction ng tao kapag nagpa-perform kayo. And masaya pala pag ganun. Pag naririnig ka ng, uy, may nagmumurot siya. Yan, talagang affected sila. Yung sabihin, nandun sila sa storya. Para silang naparte ng mundo naming tatlo dun sa stage. So, ang sarap ng feeling. Emma! Medyo complex yung yung tema kasi it's about power yung manipulation of power na kung paano lumipat yung power to each and every one of us. Minsan akala mo nasa yung power but it's not. Minsan nasa ibang tao. Lalo na ngayon na parang lahat tayo ay nagiging puppets ng ang nakatataas. And ang interesting nga, this rerun, magkakaroon ng slight change sa intention, especially kunwari sa character ni Joel. So, yung slight change sa intention, malaking difference yun. And aside from that, may pagkakaiba sa flavor ng atake ng bawat isa na dahil nga, iba-iba rin kaming artista. Mas marami kami. I think more than anything else, it's how this play mirrors what is happening to our society. It tries to capture what is just below our noses, no? Yung parang actually ngayon nakikita na natin kung sino talaga yung mga kapre, no? So the kapre of this play. But I guess it's
pushing more na lumaban, na may gawin, no? Just like Emma. Ang pinakadelikadong kaaway sa lahat ay ang sarili natin. I'm inviting everyone to witness the intense return of Anino sa Likod ng Buwan, written by June Robles Lana. We're opening on October 17 to November 9 at the PETA Theater Center. See you at the theater.